Hindi na bago sa Pilipinas ang pagtama ng mapaminsalang mga kalamidad o natural disasters. Makailang beses nang pinalugmok ng mga ito ang mga Pilipino. Ang ating bansay kasama sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ito ang mga bahagi ng dagat Pasipiko kung saan paikot na tila ihinilera ang umaabot sa 452 mga bulkan na karamihan ay aktibo. Kaya naman kabi-kabila ang lindol, volcanic eruptions sa mga bahaging ito. Meron ding mga fault lines sa iba't ibang parte ng bansa, kaya hindi rin maiwasan ang pagtama ng mga lindol na kung minsan ay napakalakas. Hindi naman bababa sa 20 mga bagyo ang pumapasok sa bansa taon-taon na dahil sa global warming, mas malalakas na ang mga ito ngayon. Isa ang lalawigan ng Davao de Oro sa mga hindi nakaligtas sa kalamidad. Ang dating hindi nakararanas ng malakas na bagyo, hinagupit ng matindi nito. Ang Davao de Oro ay isa sa mga pinakabagong lalawigan sa Pilipinas. Taong 1998 nang ito'y naging isang ganap na probinsya matapos humiwalay sa Davao del Norte. Isa ito sa 5 probinsyang bumubuo sa Region 11 o ang Davao Region na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Mindanao. Base sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority, aabot sa mahigit 730,000 ang populasyon ng Davao de Oro. Sakop nito ang 11 munisipyo at ang Nabunturan ang nagsisilbing kabisera nito. Ika-17 ng Abril noong nakaraang taon, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang batas na nagpapalit ng pangalan ng probinsya mula sa pagiging Compostela Valley tungo sa Davao de Oro. Idinaan ito sa plebisito noong ika-7 ng Disyembre 2019 at naging pabor sa pagpapalit ng pangalan ang resulta nito. Dahil dito, opisyal na nabago ang tawag sa probinsya, kahalintulad sa iba pang lalawigan sa rehiyon na may Davao sa kanilang mga pangalan. Taong 2012 na nalasa ang Bagyong Pablo sa bansa. Ang lalawigan ng Davao de Oro ang isa sa mga lubhang naapektuhan nito. Nagkaroon ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang mga lugar na sakop ng probinsya. Ikinagulat ng marami ang naging pagagupit ng bagyo dahil hindi naman dati nakararanas ng ganong kalakas na bagyo ang probinsya sa mga nakalipas na mga taon. Nabigla kami, syempre. Hindi kami preparado noon. Kahit sino dito sa Davao Region, hindi preparado dahil sa pagkakaalam namin, yung mga istorya noon na hindi pa nababagyo ang Davao Region. Dahil sa kalamidad, may mga residenteng nasawi at ang iba magpahanggang ngayon ay nawawala. Itinuturing ni Davao de Oro Governor J.V. Tyron Uy ang naging pananalasa ng bagyo bilang pinakamahabang gabi na kanilang naranasan. That was the longest night that we experienced because that we were waiting, no? Sa pagdating ng Bagyong Pablo. And it happened around 4 o'clock to 5 o'clock in the morning. So, nandito tayo at na-experience natin yung lakas na Bagyong Pablo. Aminado si Governor Uy na talagang nabigla sila sa naging lakas ng bagyo. Dagdag pa niya kahit sino sa kanila sa probinsya hindi preparado dahil sa kanilang pagkakaalam, hindi pa tinatamaan ng malakas na bagyong tulad ng Pablo ang kanilang lalawigan. Dahil sa lawak ng naging pinsala ng bagyo sa kanilang lalawigan, marami sa kanilang mga mamamayan ang labis na naapektuhan. We were very sad, very worried dahil alam namin na maraming maapektuhan ito, mga constituents natin, lalo na yung mga constituents natin na bako-bako lang yung bahay, wala silang matakbuhan. And yung mga farm inputs nila ay nawala din. Ayon pa sa gobernador, ng mga panahong ito'y hindi nila maiwasang maisip, lalo na sa mga unang araw matapos ang unos, kung muli pa ba silang makakabang. Sobrang laki, anong gawin namin? No, sa sobrang daming damyos sa agrikultura, sa mga shelters, no, mga bahay na nawala, na damage, parang we think na ito na yung katapusan. Ilan pa sa mga problemang kanilang kinaharap ay ang accessibility ng ilang lugar.
hindi agad-agad mapupuntahan ang mga ito dahil sa mga debris mula sa mga winasak ng bagyo na nakaharang sa mga daan. Dahil wide masyado yung aspect, halos lahat ng mga munisipyo namin is heavily devastated. Nahirapan talaga. Kahit na ang gobyerno may resources, mismo ang mga trabahante natin sa gobyerno, yun din ang apektado. Kaya mahirap masyado. Ang barangay Andap sa munisipyo ng New Bataan ang pinakamatinding naapektuhan ng bagyo. Ito ang unang balita na kanilang natanggap ayon kay Governor Uy. Yun talaga ang pinakauna naming balita na nasagop. Dahil may isang barangay na halos nawala lahat ng mga inhabitants doon dahil nagkaroon ng flash flood. Halos masawi lahat ng mga residente sa naturang lugar matapos magkaroon ng matinding pagbaha. Salaysay naman ni Ginoong Lorenzo Balbin na dating alkalde sa lugar, nagsagawa sila ng information campaign sa kanilang mga nasasakupan bago pa maglandfall ang bagyong Pablo. May order na i-inform ang lahat ng mga tao na may dumating na mga bagyo. Dapat lumikas sila sa mga lugar na saan yung pwede silang hindi tamaan ng bagyo. Naging pahirapan ang pagkumbinsi sa mga tao na lumikas dahil ayaw maniwala ng iba. Giit kasi ng mga ito na wala pa naman daw sa kasaysayan ng gandang probinsya na sinalanta ito ng bagyo. Ayon naman sa kasalukuyang mayor na si Gerald Ford Balbin, ng mga panahong yun, hindi kasi sineryoso ng mga tao ang naging babala ng mga opisyal. Hindi namin alam kung ano yung gagawin namin. Hindi namin alam kung ano yung first move na gagawin ng mga responder kasi hindi pa ganoon ka train o ka bihasa sa pagligtas o ano ba yung unahin namin. Dagdag pa ni Mayor Balbin, magkahalong takot, pagkataranta at pagkagulat ang kanilang naramdaman dahil unang beses sa kanilang lugar makaranas ng ganito kalalang pinsala. Hili-hilera ang mga bangkay ng kanyang mga nasasakupan na nasawi kung hindi dahil sa pagkalunod natabunan ng landslide. May tuturing niya na ito na ang pinakamatinding nakita ng kanyang mga mata. Naging mas mahirap pa ang sitwasyon sa kanilang lugar dahil naging isolated ito sa mga dalawang araw dahil nagkaroon din ng problema sa signal ng mga cellular sites at network providers. Para kay Mayor Balbin, isang bangungot ang nangyari dahil ang pangunahing kabuhayan ng mga taga rito'y pagtatanim ng palay, saging at mais ay lubhang naapektuhan. Ika nga niya, back to zero uli ang kanilang munisipyo dahil sa tindi ng pinsalang tinamo nito. May isang aral siyang natutunan mula sa kanyang ama na siyang alkalde noong nanalasa ang bagyong Pablo. Dapat pag isang leader ka, ano man mangyari, huwag kang susuko. Yun yung niya sa akin, yung sinasabi niya sa akin. Isa si Albert Dayaw sa mga kasama sa retrieval operation ilang araw matapos ang trahedya. Pumunta ang kanilang grupo sa Barangay Kugonon at sa Kaluwayan River. Tumampad ang mga bangkay na karamihan ay inanod mula sa pinakatinamaang lugar, ang Barangay Andap. Pagpasok namin dito pa lang part ng area, binulagtakan na kami ng mga bangkay dito. Hanggang paakyat doon. Siguro, galing dito hanggang doon sa may likong doon banda, mga almost 60 bodies na yung nakita namin. Pero wala nang buhay lahat. Ang ilan sa mga bangkay na natagpuan ay bloated na, habang ang iba'y nasa proseso na ng decomposition. Ayon kay Ginoong Dayaw, marami ang nasawi sa Barangay Andap dahil inakala ng mga ito na ang kanilang tinuluyang evacuation center
ay hindi aabutin ng nagngangalit na agos ng baha. Sa laysay naman ni Governor Uy, may mga sundalo ring nagbuwis ng buhay sa nangyaring trahedya. Ang mga ito sana'y magbibigay tulong o magre-rescue sa mga residente ng Barangay Andap. Ngunit sinawim palad na napasama sa mga nilamon ng baha. May isang company pa nga ng sundalo na sana sila yung magre-rescue. Inabot ng marahas na flash flood, kaya nasali din sila. Pinili raw kasi ng mga ito na huwag munang umalis at manatili pa sa lugar para mas marami pang residenteng mailigtas. Isa si Captain Jose Enrico Nuas ng 66th Infantry Battalion sa mga naatasang magsagawa ng Disaster and Relief Operation para sa mga residente ng Barangay Andap. Naging mahirap ang kanilang operasyon dahil kasagsagan noon ng bagyo at kalaban nila ang oras. Nung naisakay na namin lahat, biglang dumating yung lahar, parang lahar na approach. Oh. Yun nga, rambling na yung bato doon sa taas ng bukid. Then, yung tao nagpapanik na. So sabi naman ng tropa sa kanang kami na huwag kayong magpanik. Magdasal lang, saka tiwala lang sa na maliligtas tayo. May pagkakataon pa na sila inabot ng mga naglalaglagang mga lupa sa lugar at naitulak pa nito ang kanilang sinasakyang military vehicle. Ayon pa kay Captain Nuas, bilang bahagi ng kanilang tungkuling magligtas, ay hindi sumagi sa kanilang isipan na iwan ng mga residente at sariling buhay lang ang isipin. Dahil sa insidente, ilan sa kanyang mga kasama sa operasyon ay nagbuwis ng buhay. Dagdag pa niya na ang pagkilala na kanilang natanggap ay kanilang dinededicate sa kanilang mga kasamang nasawi bilang pagpupugay sa kanilang kabayanihan. Base sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council, ang kabuang bilang ng mga namatay ay mahigit 1,000, kung saan 500 sa mga ito ang naitala sa Davao de Oro. At ang malaking pader na ito kung saan nakasulat ang mga pangalan ng daang-daang mga sibilyan at mga sundalong nasawi ay nagpapaalala sa kanila sa malagim na nangyari 7 taon na ang nakaraan. Ang trahedyang dulot ng Bagyong Pablo ay naging parte na ng mahalagang kasaysayan ng mga taga Davao de Oro na hinding-hindi nila makakalimutan. Ang naging pagsalanta ng Bagyong Pablo ay nagbigay ng maraming aral sa kanilang bayan. Ayon kay Lynn Doliolasa, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer ng New Bataan, dahil sa nangyari, naorganisa ang MDRRMO ng kanilang bayan at mas lalo pang pinalakas ang council nito. Ang ginagawa na ho namin ngayon, masyado nang mataas ang aming ginagawa for community preparedness. Kagaya nung meron kaming community-based disaster risk reduction and management trainings na bumababa kaming barangay hanggang sa mga puruks, hanggang sa mga cluster of families. So binibigyan ng mga trainings, binibigyan ng mga pag-aaral kung ano ang dapat nilang gawin before, during, and after an emergency. Bukod dito, may mga risk assessment din na ginagawa sa mga komunidad kung saan sila mismo ang nag-identify na kung anong klaseng hazard meron sa kanilang lugar. Kasama na rin kung anong resources meron sila at kung paano sila aaksyon kung sakaling magkaroon uli ng kalamidad. Dagdag pa ng disaster official, mas naging klaro ang structure at koordinasyon ng munisipyo sa mga barangay. Mas naging vigilant na rin ang mga residente pagdating sa mga paalaala at babala ng mga kalamidad. Isa sa mga naapektuhang residente ng pananalasa ng bagyo ay ang 60 taong gulang na si Estanislao Dayday na isang magsasaka. Anya nasira ang kanilang bahay matapos mabagsakan ng niyog. Nawalan din siya ng kapamilya dahil sa bagyo. Ang kanyang 2 batang apo na isang 4 na taong gulang at isang 7 taong gulang na may polio, natabunan ng putik ang mga ito. Si Rolando Sabay Jr. naman, na trauma sila dahil sa nangyari. Isa rin ang kanilang bahay sa hindi nakaligtas sa hagupit ng bagyo. Makalipas ang ilang araw, unti-unti namang nakabangon ang mga residente sa lugar. Papasalamat po kami sa gobyerno
At kay pinagi sa pagtulong nila, na-recover po kami hanggang ngayon. Yung dumaan ng Bagyong Pablo, talagang mahirap. Pero ngayon, sa ngayon, medyo nakabangon na. Unti-unti nang bumangon ang mga taga-New Bataan. Mula sa pananalasa ng Bagyong Pablo, ayon kay Governor Uy, nakarecover na ngayon ang lalawigan mula sa naging epekto ng naturang bagyo. Sama-sama sa pagbangon ayon kay Governor, kailangan magkaisa ang lahat ng mga taga Davao de Oro. I can firmly say that nakabangon na tayo. Ang ating mga communities are already built back better, not just rehabilitated. And yung mga tinanim namin 5 years ago is now productive. Magandang gabi, Pilipinas!